Good day everyone, my name is Gerald Bibarleso. Our topic today is about the rules of regulation of volleyball. Ang volleyball ay isang popular team sport kung saan dalawang koponan ang naglalaban gamit ang ball at net. Importante na alam natin ang mga rules at regulation para maging maayos at patas ang laro. Before we start, these are our learning objectives. After this report, we shall be able to first identify volleyball rules o malaman ang mga pangunahing patakaran sa volleyball. Second, explain common violation o may paliwanag ang mga karaniwang pagkakamali sa laro. Third, apply rules during the game. Ibig sabihin, magamit natin ang mga rules habang naglalaro. And lastly, show sportsmanship o magpakita ng respeto at magandang asal habang naglalaro. Now, let us define what volleyball is. Ang volleyball ay isang team sport, ibig sabihin, laro ito ng grupo. Ito ay nilalaro ng dalawang team na magkaharap sa isang court. Bawat team ay may 6 na players sa loob ng court. Ang goal ng laro ay maipasa ang bola sa kabilang side at net at hindi ito mapabagsak sa sariling side ng court. Court and equipment. Now, let us talk about the court and equipment in volleyball. Ang sukat ng volleyball court ay 18 meters ang haba at 9 meters ang lapad. Ang net height naman ay magkaiba para sa men at women. Para sa men, ang net height ay 2.43 meters. Para naman sa women, ito ay 2.24 meters. Ang mga pangunahing kagamitan sa volleyball ay ball at net. Mayroon din court timer at scoreboard na ginagamit para malaman ang oras at score ng laro. Next is the players and positions. Sa volleyball, may 6 players sa loob ng court ang bawat team. Ang mga players ay nahati sa front row at back row. Ang front row ay malapit sa net at sila ang kadalasang nagbablock at nag-a-attack. Ang back row naman ay nasa likod at sila ang nagde-defend at tumatanggap ng bola. Sa volleyball, ang mga players ay umiikot o nagro-rotate kapag nakakuha ng serve ang kanilang team. Next is the scoring system in volleyball. Ginagamit sa volleyball ang rally scoring system. Ibig sabihin, bawat rally ay may katumbas na isang point kahit sinong team ang nag-serve. Ang isang set ay nananalo kapag nakaabot ng 25 points ang isang team. Pero kailangan ay lamang sila ng 2 points para tuluyang manalo sa set. Basic rules. Let us discuss the basic rules of volleyball. Una, ang bawat team ay may maximum na 3 hits lamang para may pasa ang bola sa kabilang side. Pangalawa, bawal ang double hit. Ibig sabihin, hindi pwedeng 2 beses hawakan o tamaan ng isang player ang bola habang sunod-sunod. Service rules. Next are the service rules in volleyball. Ang player na magsiserve ay dapat nasa likod ng end line ng court. Hindi siya pwedeng tumapak sa line habang nag-serve dahil ito ay violation. Rotation rule. Next is the rotation rule. Ang rotation ay nangyayari kapag nakuha ng team ang serve mula sa kalaban. Kapag nag-rotate ang team, ang mga player ay umiikot o clockwise o pakanan. Kapag mali ang rotation ng player, ito ay tinatawag na rotation violation. Common violations. Now, let us discuss the common violation in volleyball. Una ay double contact kapag 2 beses tinamaan ng isang player ang bola ng sunod-sunod. Pangalawa ay catching or carrying the ball. Ibig sabihin, hinawakan o sinalo ang bola sa halip ng tinamaan lamang. Pangatlo ay touching the net. Bawal hawakan ang net habang naglalaro. Pag-apat ang stepping on the service line habang nag-serve. Fouls and penalties. Next are the fouls and penalties. Kapag may violation, ang kalaban ay makukuha ng point. Maaari ring mangyari ang loss of serve. Ibig sabihin, mapupunta ang serve sa kabilang team.
Why rules are important? First is fair play. Ang rules ay tumutulong para maging patas ang laro sa dalawang team. Second, safe game. Nakakatulong ang rules para maiwasan ang aksidente na injuries habang naglalaro. Third is organized play. Dahil sa rules, nagiging maayos at sistematiko ang laro. And lastly, enjoyable match kapag sunod-sunod ang rules, mas nagiging masaya at exciting panoorin at laruin ang volleyball. Salamat. Hello everyone, let's talk about the basic skills of the volleyball. So what are the basic skills of the volleyball? So the first one is the serve or service. The second is the reception or pass. So the third is the set. And the fourth is the attack. The fifth is the block. So the last one is the defense. Good day everyone, my name is Christopher Dorado. Today I will be discussing the continuation of report of Mr. Joros Balbar, which is the basic skills in volleyball. First one we have here, serve. The serve or service is the action that puts the ball in play. So ito daw po yung unang step para masimulan ang larong volleyball. A well-performed serve is one that makes it difficult for the opposing team to receive. So, pag maganda daw po ang serve is magandang advantage para sa isang team para mahirapan ang kabilang team sa pag-receive nito. Second one is pass. This is usually the first touch after receiving the serve. Players use their forearms to control the ball and send it to the setter. So, ang pass naman daw po is pagkatapos ma-receive yung ball, ito daw po yung yung paraan para ma-send sa setter or ipasa sa setter. Next one is set. The setter uses their fingertips to push the ball up in the air, preparing it for a teammate to attack. So, ang set naman po is napakahalaga sa volleyball. Kung magaling po ang setter is hindi po mahirapan yung attacker or yung spiker. So, number 4, we have here attack or spiker. Yun, sinabi ko na nga po kanina. So, a player jumps and hits the ball strongly over the net, aiming to score a point. So, pag ang spiker po is matas tumalon, mas maganda kasi hindi siya mahirapan sa pagpalo ng bola. Mas malakas, mas mabuti. Next one is block. Players near the net jump with their hands up to stop or defeat the opponent's attack. So, ang block naman po is, halimbawa yung kabilang team yung may hawak ng bola is, yung blocker naman po is harangan niya para ma-deny yung bola papunta sa kanila. Number 6 is defense. This is when a player prevents the ball from hitting the ground after an attack, often using quick reaction to save the ball. So, ang defense naman po is yung parang yung dinidig po ba? Dinidig po 'yan para maiwasan maka-score yung kalaban para ma-save pa ang bola or para may chance pa silang maka-score.